Hawak na ni Senador Tito Soto ang dalawang reklamo laban kay Senador Antonio Trillanes na isinampa ng isang individual. Kabilang sa isinampang reklamo laban kay Trillanes sa Senate Ethics Committee na pinamumunuan ni Soto ay ang alegasyon nitong tumanggap umano ng suhol ang dalawang huwes ng Court of Appeals para pigilan ang suspension order laban kay dating Makati City Mayor Junjun Binay at ang pagtawag ni Trillanes kay Pangulong Duterte na mamamatay tao. Ang reklamo laban kay Trillanes ay isinampa ng isang Abelardo de Jesus na siya ring nagsampa ng reklamo laban kay Senadora Laila de Lima. Una nang pinag-aralan ng Office of the Solicitor General na sampahan ng kaso si Trillanes dahil sa pagkanlong nito kay SPO3 Arthur Las Cañas. Iginit ni Senate Committee on Justice Chairman Richard Gordon na hindi tamang ikumpara ang muling pagbubukas ng kaso ng Mamasapanong Massacre sa investigasyon kay retired SPO3 Arthur Las Cañas. Ito ba'y sinabi ng mambabatas matapos siyang bisitahin sa kanyang opisina ng mga pamilya ng SAF 44 upang hingin na muling buksan ang investigasyon sa madugong engkwentro noong 2015. Ayon kay Gordon, initulad sa investigasyon sa testimonya ni Las Cañas, ang investigasyon ng Mamasapano ay layong makamit ang hustisya. Handa naman si Gordon na buksang muli ang kaso at nais niya ring imbitahan sa investigasyon si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ikinwento naman ni Father Robert Reyes ang pakikipag-ugnayan kay Senadora Laila de Lima habang nasa PNP Custodial Center. Wala raw ibang pari roon kaya si De Lima ang nagpahatid ng abo sa kanyang noo sa isinagawang Ash Wednesday Mass. Umaasa raw ang senadora na makakalaya siya sa Biyernes o sa Biyernes Santo at mababago ang desisyon ng Korte Suprema. Tanong nga niya ako kaya'y nakalaya na sa Biyernes Santo. So, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, senadora. Kung gusto mo, kung nandiyan ka pa ng Holy Week, di araw-araw tayo ay yung Holy Week services ating gawin, no? So, sabi ko nga, ngayon ang simula ng 40 araw ng Kwaresma. Malay niyo po, Senadora, sa Easter Sunday ay wala na kayo dito. Abala pa rin naman daw si De Lima sa detention center at tuloy ang trabaho bilang senadora. Nag-eersisyo rin daw siya araw-araw. Each day she's getting better. Dahil wala siyang masyadong movement doon, ay baka mag-weight gain siya. Dinalaw siya ng mga pulis kanina yata o kahapon. Sabi sa kanya, kamusta naman po kayo? Nag-e-exercise na po ako. Wala rin daw pakialam si Bato kung buhay niya maging kapalit sa pagsabak niya sa war on drugs. Katunayan, may plano raw patayin ang PNP chief nang bumisita siya sa Mindanao State University noong Enero. Mismong sa suspect na miyembro ng Maute Group nang galing ang impormasyon. Babarilin sana si Bato o bobombahin ang kanyang convoy, pero di natuloy dahil sa dami ng taong nakapaligid sa kanya. Gagaling sa bibig mismo noong isang suspect na involved doon sa karnaping ng sasakyan na nabuhay, na hindi napatay. At speculations, pero more or less, ganun. May kinalaman. May kinalaman. Bakit anong personal na galit na sa akin? Diba? Hindi ko makita kung anong personal na galit na sa akin. Except for my job. Hindi ko man sila kilala personal eh. Hindi ko man sila naging karibal sa babae. Hindi ko naman sila naging karibal sa business. Kundi, naging chipin pa ako na lead or leading the war on drugs. Pero tutol si Senadora Laila de Lima. Hindi pa raw kasi naayos ang problema ng korupsyon sa PNP. Tinawag din ng senadora na isang kabiguan ang war on drugs dahil sa mga nadamay na inosente. Mga mahihirap lang daw ang tinatarget. Di nakatiis si Bianca Gonzalez matapos ay pagtanggol nito ang mga dumalo sa nakaraang EDSA anniversary. Sa kanyang post sa Twitter account, sinabi ni Bianca na hindi lahat ng mga dumalo noong Sabado sa ika-31 anibersaryo ng People Power Revolution sa EDSA ay mga dilawan o maka-Aquino. Ayon kay Bianca, ang EDSA anniversary ang paggunita ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang ibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Kung matatandaan, very vocal si Bianca sa
kanyang political views kung saan ilang beses na rin siyang nabash dahil sa walang takot niyang paglalabas ng kanyang saloobin tungkol sa usapang politika. Noong nakaraang taon naman, may mga tweet si Bianca na pumupuri sa mga magagandang nagagawa ng Duterte administration, bagamat sinasabi nito na hindi siya 100% sumasang-ayon sa mga opinyon ng Pangulo, ngunit kung dapat umunong purihin ay hindi siya magdadalawang isip na purihin ito. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Showbiz for more, like and share this page for more. Inumpirma po ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Peter Lavinia bilang Administrator ng National Irrigation Authority. Sa statement ni Cabinet Secretary Leoncio June Vasco Jr. na binasa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sinabi nito na minabuti ni Lavinia na magbitiw sa pwesto dahil sa pagbibigay malisya at maling interpretasyon laban sa kanya. Mismong si Lavinia ang nag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw gamit ang kanyang Facebook account. Nakasad dito na hindi rin nito nais na madamay pa ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ngayong mahigpit ang kampanya ng administrasyon kontra korupsyon. Noon ang sinabi ng Pangulo na hindi iiral ang korupsyon sa kanyang liderato. Election protest laban kay Manila Mayor Erap Estrada ibinasura ng COMELEC. Confirmation na ba talaga ito? Binasura ng COMELEC ang election protest na sinampa ng natalong mayority candidate na si Pedro Lim laban kay Mayor Erap Estrada. Sa 14 na payan ng resolusyon na inilabas ng COMELEC First Division, sinabi nito na pasuna ang petisyon ni Lim na naglalayong disqualify si Estrada sa muling pagtakbo bilang alkalde, at binaliwala din ng COMELEC ang hiling ni Lim na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Estrada dahil sa illegalaan niyang ginawang manual uploading ng resulta ng canvassing na isinagawa ng City Board of Canvasser. Ayon pa sa COMELEC, ang petition for the disqualification ni Lim batay sa Section 68 ng Omnibus Election Code ay sinampa noong May 18, 2016 o 8 araw matapos ang proklamasyon ni Estrada bilang nanalo alkalde. Dagdag pa ng COMELEC na bigo si Lim na may presenta ng ebidensya na nagpapatunay na illegal ang sinigawang pagbibilang ng boto ng City Board of Canvasser. Ayon kay Lim, namigay daw ng 7,000 libreng tablet computers sa mga public school teacher ang pamalansod isang buwan bago ang eleksyon. Ginamit niya ito ng Board of Election Inspector upang manipulahin ng secure digital card na naglalaman ng resulta ng boto bago ito i-upload sa consideration ng canvassing system. Ayon pa sa COMELEC, Dennis, mali daw hinala ng mga witness ni Lim dahil may ang signal sa canvassing venue and dahilan kung bakit naging manual ang pag-upload ng resulta. Ang manual uploading ng resulta ay naayon naman daw sa COMELEC Resolution number 183 bilang contingency measure sa oras ng electronic failure. Ayon pa sa COMELEC. Nung maalala mo, there is maraming hindi agad na upload ng mga boto noong lalo na yung sa Baseco Cupon dahil sa mahina yung signal. Ang resolution din is ay nilabas nitong February 23 ay pinirma ni First Division Presiding Commissioner Robert Lim at ang kanyang mga commissioner na si Louis Tito Guia at Rowena Guason. Ang boto ni Dennis nung nakaraan sa boto 283,149, tinalong muli ni Estrada si Lim para sa kanya ikalawang termino. Nakakuha si Lim ng 280,464 na boto habang 167,820 naman ang boto ng dating 5th District na si Representative Amado Bagatsing. Ang laman ni dito noon, hindi na nagkakamali, nasa mahigit sa 1,500 na vote. Okay. Konti lang lamang. Pero sa decision ng COMELEC, maliit lang. Maliit lang lamang ng noong 2013 ng tumakbo, ng unang takbo ni Mayor Erap Estrada. Ang laman niya nasa, kung di ko nagkakamali, 70,000 may get. 70. Ang laki, no?
Ang laki noon. Pero ngayon lumiit. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nasa sa kanila na yun, marami atang galit. Oo. Saka hindi, laban pa more. Oo. Baka laban pa more, baka isa pa. Oo, darating na yan. Tatakbo daw muli si Erap. Sabi niya nung nakaraang buwan, dahil hindi pa raw niya natatapos yung kanyang adikahin na muling gumanda raw ang Maynila. Oo, medyo marumi pa, Kuya Boy. Oo, totoo lang. Medyo marumi pa. Marumi talaga, okay. Baka mamaya, makita ko na si Kuya Boy, si paring Isko. Baka sakali lang naman, ha? Baka sakali lang naman. May komentaryo na ba si Mayor Lim dito? Alam na ba niya ito? Palagay ko, February 23 pa yan. Ibig sabihin, alam na ng magkabilang kampo yan na kung sino yung... siguro, baka mayroon pang yan, motion for reconsideration na isasampa ang kampo naman ni dating Mayor Alfredo Lim. Sa bagay, itong mga ganitong protesta, Kuya Boy, gastos ito nung nagprotesta, no? Oo, gas talaga. At mabuti nga, medyo mabilis dati nga, election na uli, bago maglabas ng desisyon Medyo maganda. Dati ngayon, medyo wala pang isang taon, ay naglabas ng desisyon na ibinabasura yung election protest ng natalong mayor na si Alfredo Lim. Okay,